Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukan sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking
Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya, malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya'y sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala, sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na ang aming makamit, o poon ng iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa'yo'y nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at dooy kakamti natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano iyon?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa." "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?" "Opo," tugon nila. Sabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo at kay bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagat ang anak ng tao'y naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, meron pong hiling ang dalawang magkapatid na Santiago at Juan sa ating Panginoon. Ang gusto nila, maupo sa kanan at kaliwa ni Jesus. Ano ba yung significance ng kanan o kaliwa at kaliwa? No, pagka katabi ka ng hari, ibig sabihin mataas ang iyong posisyon. Kapag katabi ka ng pinuno, ibig sabihin kanang kamay ka o kaliwang kamay. Kaya po, nung marinig ito ng mga alagad, nagalit sila sa magkapatid. Parang sabi, "Sino to? Bakit gusto nilang sila ang bida?" Jollibee. Hindi ba? Ayun ang natin, modern parlance natin. Kapag may bida-bida, Jollibee. Dito po ba sa Angat, ilan ang Jollibee? Isa, sa tapat ng simbahan. Kayo naman. Pero sa lahat ng parokya, may Jollibee. Amen po ba? May Jollibee pare, may Jollibee parishioner. Lahat tayo Jollibee. Kapag hindi tayo sumusunod sa atas ng Panginoon. At ano po ba yung atas niya? Ito pong gustong dalawang magkapatid na ito, ang gusto nila, fame. Fame. Gusto nilang sumikat, gusto nilang makilala, gusto nila ng accolade. Ako eka ang ganyan, ako eka ang ganito. Pero mga kapatid, iba yung gustong ipakita ng ating Panginoon dito sa kanyang mga alagad, dito sa kanyang intimate circle. Ang sinabi niya, ang sino mang gustong maging dakila ay dapat maging lingkod. Mga kapatid, meron pong sinabi ang ating Panginoon sa dalawang magkapatid na ito. Sinabi niya, hindi niya agad dinismiss yung request ng dalawa. Kung mapapansin ninyo, hindi niya sinabing hindi pwede. Ang sinabi niya, kaya niyo bang batahin ang babatahin ko? Kaya niyo bang pabinyag sa binyag na daranasin ko? Mga kapatid, ang sagot ng dalawa, opo. Ang sabi po ng ating Panginoon, mababatangan ninyo at pabibinyag nga kayo. Kasi eventually, itong dalawang kapatid na ito ay mamamatay para kay Kristo. Pero mga kapatid, gustong ipakita sa atin ni San Marcos sa Ebanghelyo na kung tunay tayong gustong maging dakila, kamukha ng ating Panginoon, we have to undergo a phase. We have to undergo a process. Yung pong binyag na sinasabi dito ni San Marcos na sinabi ng ating Panginoon, hindi po ito yung binyag na ginawa ni San Juan sa kanya, na binuhusan siya
ng tubig kasi tapos na yon. Iba ang connotation nito. Ano? Ang connotation ninyo, kaya nyo bang lumublob doon sa mga daranasin ko bilang tagapagligtas? Kaya nyo bang lumublob doon sa pagbibintang? Kaya nyo bang lumublob doon sa mga paratang na hindi maganda? Kaya nyo bang lumublob doon sa mga pag-iisip ng masama? Kaya nyo bang lumublob doon sa pagpaplanuhan ka para ikaw ay patayin? Kaya nyo bang lumublob doon sa inaaway ka harap-harapan pero hindi ka gaganti? Kaya mo bang sumunod kahit nahihirapan ka? Yun po yung paglublob. Yun po yung binyag na sinasabi ng Panginoon dito. And it is the mark of discipleship. It is the mark of being a servant. Mga kapatid, sa atin pong mundo, uso yung sikat. No? Diba? Bakit maraming content creators? Kasi gusto nilang maging sikat. Kulang na nga lang, sabi nga po ni Father Fidel, nung kami nag-meeting noong pastoral assembly nitong nakaraan, kulang na lang ultimo ekang kumain ng garapata para lang sumikat. Gumagawa po niyan sa mga TikTok. Kumakain ng garapata, tumatalon sa mataas na lugar, nagpapatihulog, para lang magkaroon ng views. No? Mga kapatid, tandaan po natin, ang mga accolades o pagkilala na binibigyan ng mundo, sandali lang yan. Yung makilala tayo, natatandaan nyo ba nung elementary kayo, yung honor, kung sino? Nasaan na siya ngayon? Kung honor na kaklase ninyo, pinakamatalino, hindi na natin natatandaan yon. Natatandaan nyo ba yung binigyan ng award nung araw pa? Nasaan? Kilala nyo ba yung nag-build ng Titanic? Kilala nyo ba? Diba, sikat na sikat yun, na napakalaking barko. It's a marvel in that time, nung mga 1912, yun ang talagang pinaka-high-tech na barko. Pero nasa na yung nagtatag? Nakikilala pa ba natin ngayon? Sino yung who's who ng mga panahon na yon na nagsikap maging kilala sa mundong ito? Wala. Sapagat 100 years from now, mga kapatid, mawawala lahat ng ating mga pinaghirapan. Yung ating mga ininvest, yung ating mga ininvest para sa ating sarili, na makilala tayo, maging famous tayo, tumaas yung estado natin sa buhay, lahat yan. It will all be gone and will all be forgotten. Pero yung gagawin natin sa ating Panginoon, para sa ating Panginoon, it will last for eternity. Kaya po mga kapatid, kung gusto nating makilala tayo at maging dakila tayo sa harapan ng Panginoon, maging katulad nawa niya tayo na mapagkumbaba. Maging katulad nawa niya tayo na marunong dumanas ng hirap ng hindi nagrereklamo. Maging katulad nawa niya tayo na kahit na anong pagsubok ay nakaasa pa rin sa Panginoon, nakaasa pa rin sa Kanyang Amang nasa langit. Ang sabi po sa ating ikalawang pagbasa, mga kapatid, sa panahon ng paghihirap, huwag nating kakalimutang tumawag sa Panginoon. Being a servant of Christ, being a follower of Jesus is not easy in these times. Hindi madali, masakit most of the time. Pero hindi tayo pababayaan ng Panginoon at hindi niya tayo iiwan. Ito po ang ating pagnilayan sa gabing ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa bawat panalangin po, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay namang uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na mauli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa amang maawain upang tulad ng kanyang anak, hangarin nating maglingkod at hindi paglingkuran. Ang atin pong itutugon, Panginoon, gawin kaming lingkod ng iyong pag-ibig. Panginoon, gawin kaming iyong lingkod ng iyong pag-ibig. Para sa mga pari at namanata sa Diyos, upang manindigan sila sa katarungan, kapayapaan, kalayaan at dangal ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin kaming lingkod ng iyong pag-ibig. Para sa mga nasa pamahalaan, upang panatilihin nila ang dangal ng pagiging lingkod bayan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin kaming lingkod ng iyong pag-ibig. Para sa pamilyang Kristiyano, upang ang paglilingkod nila sa isa't isa ay maging bukal ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa-tao, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin kaming lingkod ng iyong pag-ibig. Para sa ating natitipon ngayon, upang ang buhay paglilingkod natin ay umusbong sa ating pagiging binyagan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin kaming lingkod ng iyong pag-ibig. Para sa mga misyonero, upang ang kanilang pagiging lingkod ng Ebanghelyo ay magpalaganap sa kultura ng buhay sa buong mundo, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin kaming lingkod ng iyong pag-ibig. Para sa mga kapatid nating yumao, upang ihatid sila sa kabilang buhay ng kanilang paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin kaming lingkod ng iyong pag-ibig. Sa katahimikan ng ating puso, itaas natin sa Panginoon ang ating mga sariling panalangin. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin. Tulungan kaming maglingkod ng walang hinihintay na kapalit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisay ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ng kaluwalhatian mo, Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Nayalay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.